Tingnan ko yung mukha ko eh. Alright, so good evening everyone. Good evening. Kailan mo ba gustong makuha ang mga pangarap mo para sa pamilya mo? Congratulations ha, kasi yung tanong na yan, walang sagot yan 15 years ago sa akin. Alam niyo kung bakit? 15 years ago, walang office pang Santi na ganito. At ako po ay hindi negosyante. Ako ay isang simpleng taong nakatira sa bundok ng New York. New Corelia, Tagum City, Davao del Norte, Mindanao. Yung trabaho ko po ay, kasi after my high school days, by the way, hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo mga kaibigan. Dahil po sa hirap ng pamilya namin. Sabi ng papa at mama ko, "Nak, huwag ka nang mag-aral dahil ako ay elementary graduate lang." And alam mo, okay lang na hindi ka makapag-aral. At least tabla. Kasi yung mother ko po, ang kanyang trabaho ay nurse po siya. Nurse sa bahay palagi. Tapos yung father ko po ay carpenter. Alam yung trabaho ng carpenter? Anong trabaho po? Ha? Tagapintal ng kotse. Carpenter. Para tumawa naman kayo. Okay. So mga kaibigan, tatlo kayong magkakapatid and dahil sa hirap ng buhay, ganun po ang nangyari sa akin. And alam nyo, after my high school days, lahat ng trabaho sa lugar namin, ginawa ko po. Naging harvester, kargador, taga-akyat ng niyog, akyat bahay. Hindi yun kasama. Naging namamasada ng motor hanggang nakapasok ako sa big shop ng tita ko as tagaluto. Hanggang naging delivery boy po ako ng tinapay. For 8 years. So ang nangyari mga kaibigan, okay, pakita ko lang sa inyo na ako po ay nasa bundok. Saan ba ako mag-click dito? Ayan. So yung lugar po namin, ito po yung bahay namin, antique po yan. No? Kasi hanggang ngayon, andyan pa yan. Alright? Diyan po ako pinanganak mga kaibigan. Alright? And yung lugar namin, wala kaming kapitbahay. Oo. Yung kapitbahay namin nasa mga 3 to 4 kilometers pa. Kaya nung time na in-invite ako sa ganitong event, alam nyo, sabi ng speaker, pwede kang yumaman, magka-kotse, magka-travel abroad. Hindi ako naniniwala that time kasi wala pa talagang maikwento na nagkaroon ng result. Alam nyo, pero sa isip-isip ko, sabi ko, Lord, baka ito na yung paraan para makuha yung mga pangarap ko. Based doon sa presentation. Yung mga kaibigan, umuwi ako sa amin, kuninto ko sa mama ko yung nangyari. Sabi ko, "Ma, magka-kotse tayo balang araw." Sabi ng mama ko, "Anak, kumain ka muna ng kamuting kahoy sa kusina." Kasi walang parking lot eh. Tama? Pero alam mo yung nangyari, sabi ng mama ko, "Nak, yung sinasabi mo na kagabi, suportaan kita." So, binautan ako ng mama ko ng kapital that time, 15 years ago. Alam niyo mga kaibigan, parang lahat pa dito naka-experience ng hirap. Yung sa umaga, yung kinakain mo kamote. Sa tanghali, kamuting kahoy. Sa gabi, kahoy na lang. Bungang kahoy. Alam niyo yung kamansi tree? O yung bunga na yun? Yun yung mga kinakain namin. Kaya yun yung parang sabi ko, gusto ko talagang maalis sa kahirapan yung pamilya ko. Yun yung hugot ko eh. And gusto ko na magkaroon ako ng pamilya na hindi ma-experience na experience ko. Pero pwede kong maikwento sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, nagpasalamat ako sa Santi Business. Nung na-meet ko ito 2009, dahil through this product po, natulungan yung father ko na nagkaroon ng health problem. And sabi sa mentor ko, I'm so thankful with Mentor John Francisco, dahil sabi niya, "Joban," kasi nasa bakery na ako that time eh. Yung trabaho ko po sa bakery, okay, yan po, taga-deliver ng tinapay. Okay, every time makakita ako ng nagdadala ng basket, nagbabiyahe ako, nagpipray ako na, "Lord, salamat sa opportunity na binigay mo sa akin through Santi." Alam niyo mga kaibigan, grabe. 8 years ako sa bake shop, sabi ng mentor ko, "Joban, yung work mo na yan, mahalin mo yan. Kasi yun yung magbigay ng needs ng family mo. Pero kung gawin mo ang business ng Santi, mahalin mo ito 101%. Sabi ko, "Bakit, mentor?" Lahat ng dreams mo kayang ibigay sa business na to. Alam nyo, palakpakan din si Mentor John Francisco. Alam nyo mga kaibigan, nung narinig ko ang words na yon, sabi ko, "I will do this business." Kahit mahirap, sikapin kong gawin ang business. Kasi ito lang yung nakita ko na pwedeng makuha yung mga pangarap ko. Through sa marketing plan at yung promise ng kumpanya.
And good news mga kaibigan, nag-pray lang ako na bigyan ako ng right business partner. And binigay ng Panginoon sa akin. At umabot na ngayon ng 100,000 members sa buong mundo. Maliit pa lang. And now, anong nangyari sa akin doing this business mga kaibigan? After 1 year and 6 months, nag-resign po ako. Kaya, sa inyo ngayon, huwag kayong mag-resign ha. Kayo, pag mag-resign kayo, please lang magpaalam kayo sa senior partner ninyo. Klaro? Kasi pag hindi kayo nagpapaalam, papagalitan kayo. Ha? Bakit kayo papapagalitan? Kasi gabi na ngayon. Alright, so, God is good mga kaibigan. True Sante business. No, ginawa ko ang business part-time. Nag-resign ako after 1 year and 6 months. And good news mga kaibigan, nagsimula akong nagkaroon ng mga gadgets that time from Promong Milyonaryo. Kaibigan, True Sante business, nagkaroon tayo ng bahay after 3 years. Single pa ako that time. And tumira ako dyan. And mga kaibigan, nagkaroon tayo ng sasakyan, no? 2 years and 6 months, nakabili ako ng kotse. Binili ko siya ng cash dahil na-qualify ako sa car allowance. Hindi pwedeng maibigay kung wala kang kotse. Yan. And after 5 years, kaibigan, I drive my Montero Sports. So, company nag-down, company nag-monthly, pulipid na po siya because of Sante. Alright? Kaibigan, yung mga pangarap ko, unti-unti ko na nakukuha through Sante business. And I was able to travel 43 countries na. Plus, Europe this coming May to June. And next week yung Asian cruise. So, 50 countries lang in 15 years. Pwede na ba yan? Yes. Pwede na yun. Pwede na yung pagtsagaan. Okay, mga kaibigan. Yan po ang mga cruise na na-experience natin. Bibilisan ko lang dahil gusto kong mayroon akong ibabahagi sa inyo ng mga tips, no? So, one of the best thing na ginawa ko ang ganitong business because of these words, no, ng isang author, success is nothing without successor. Why I love this business? Kasi ang goal mo dapat dito, pag sasali ka, payayamanin mo yung left and right mo. Yun lang yung goal mo. At yung sa'yo, bonus na. Kailangan makapag-travel sila left and right. At ikaw makapag-travel din. Alright? Yan. So, last year, yan po ating kasama, 10. At ngayon, meron tayong 30 na business partner from Mindanao sa cruise ship. Yan. Grabe, no? Bilisan ko na lang. Nakapag-New Zealand tayo. Kumakain tayo ng damo dyan. Yung barley natin. Alright, next. Ano pang nangyari? Nakapag-anyong sayo tayo. Anyong sayo. Anyong samida. Ayan. South Korea, 2 beses na. In good news mga kaibigan, ito yung pinakamalupit. Pinapangarap ko dati na pumuntang Amerika pero hindi ko alam kung paano. Pero mga kaibigan, because of Sante, nabigyan tayo ng 10 years multiple entry visa. Sa Amerika at sa Canada. Alright? Kaya 2019 mga kaibigan, nag-US po tayo. Doon po tayo nakakain ng libreng halo-halo. Oh. Masarap yung halo-halo, maalat eh. Doon. Pero sa tuktok ng bundok, matabang eh. Pagbaba ko, maalat eh. Nung tingin ako sa taas, may CR pa sa taas. So, alright. Okay, and yan, tayo po ay nag-asawa na. So, sayang. Sayang. Joke lang. So, ako po ay may asawa na. Yung misis ko po ay taga-balot ng tinapay before. Nasabi kiri ako taga-luto, siya taga-balot. So, nag-aral siya as accountancy sa Bohol, naging accountant siya. And ngayon, currently, siya po ay isang accountant instructor sa isang school sa Tagum City. And right now, nag-aaral siya into law school. Gusto niya maging law, CPA attorney. Alright. Lawyer, no? So, pinapaaral siya ng high school graduate. So, after our special day, dinala ko siya sa Hong Kong at saka Macau. No? Nag-honeymoon kami doon. Alright? Okay, meron akong 2 anak, no? Babae at lalaki, si Nana at saka si AJ. Mga barley baby ho, yan. Kaya yung mga anak nyo, painumin yung barley, napakaganda po sa kanila yan. And mga kaibigan, tayo po ay 3 taon na, consistent po as elite. Okay? 4 na taon. Okay? So pag elite ka, masarap ang buhay. Mayroong Okada, no? May mga libreng travel, may relo, may cellphone, mga ganun. Sarap ng buhay. Okay, so last 2019 po, tayo po ay nagkaroon ng bagong bahay.
na 2 palapag. Pwede na ba yan? Pwede na yan! Kasi dati, nung single pa ako, okay lang yung bahay na 2 room, pero nung nag-asawa na ako, dalawa na pala yung mama mo, 2 na yung papa mo. No? Ayan. So tapos na po siya. Siguro ma-turn over yan this year. Ayan. Because of Sante Dream Quest. Alright. And mga kaibigan, yan po ang mukha ko before. Grabe, nakakahiya. Okay. Oo nga eh. Totoo yan. Para akong 60 years old yan eh. Oo. Sabi nung sir, totoo ba talaga na ikaw yan, sir? Totoo yan. Ako nang salita sa harap eh. Ang tip ko sa inyo mga kaibigan, gumamit kayo ng barley, 6 scoop a day. Kung gusto nyo bumata, promise. Tapos 3,000 of vitamin C a day. Kung ayaw yung mag-business, okay lang. Pero ang tip ko sa inyo, mag-business kayo para libre yung mainom ninyo. Kasi pag hindi kayo mag-business, kikita yung upline ninyo sa rebates. Alright. Grabe. Ito yung mukha ko before. Oh. Sinabi kasi ng isang guest, sir, paano ako maniniwala? Sabi niya, sir, maniwala talaga ako, sir, na ikaw ay baker pag yung mukha mo ay parang binangkal. Totoo naman. Pero mga kaibigan, through this product, seryoso thankful ako sa barley. Dahil nabago yung aura ko. Ito yung mukha ko ngayon. Oh. Oh. Sakto? Tama ba? 5 ligo lang ang pagitan namin. Joke lang. Alright. Sobrang saya niyo Alright, so through Sante po, naging top performer po tayo. And naging top 10 tayo last year at right now, nagiging top 6 elite tayo sa buong Pilipinas. And currently po, tayo po ay Orange Diamond na yung rank natin. Alright, so bilisan ko lang dahil parang kailangan nyo nang umuwi yata eh. Uy, tapos na, sa anong nangyari? Okay, ito, business tip. Gusto niyo yung tip? Yes! Na-inspire ba kayo? Yes! Masaya ba kayo? Yes! Pinagpawisan ako eh. Alright, tip number 1, kung gusto mong magtagumpay, katulad sa mga nagsalita sa harap, at gustong maging elite, mag-decide ka. Napaka-importante ang desisyon sa buhay. Bakit po? Sabi nga, you cannot change the past. But sure, you can change your future by making a right decision today. English yun! Kaya hindi ako nag-decide 15 years ago, sa oras na to, nagluto ako ng pudding. Tapos na yung binangkal kaninang hapon eh. Alright, and ito yung mga verse ng Bible ang nakapag-inspire sa akin na gagawin ang business para magbago ang buhay. Itong Jeremiah 29:11. Basahin nyo na lang. And yung Ephesians 3:20. Na lahat ng pangarap ibigay kahit gaano kalaki yan. Number 3, okay? Kung paano ka mag-isip sa buhay, yun ang mangyayari. Kaya careful ka sa iniisip mo. And ito yung pinakahuli, babasahin ko na lang. Proverbs 10:4, lazy hands makes for poverty, but diligent hands bring wealth. Hindi pwede na gusto mo yumaman, wala kang gagawin. Bibili ka ng package, ilagay mo sa altar, pinagpipray mo. Kayaman ako nito, Lord. Tapos matutulog ka buong araw. Tama ba? Oh, pangit yun. Kailangan magtrabaho. Bawal ang tama dito kung gusto mo magtagumpay. Okay. Continue. Sir Aba, extend lang ako. 5 minutes, ha? Kasi gusto kong uuwi kami sa Mindanao. Baka hindi tayo magkikita uli pa. Ay, kasi next year pa ako balik dito, eh. Gusto kong uuwi kayo na hindi nyo makalimutan ang araw na to. Okay, tip number 1, you need to decide. Tip number 2, walang pintel pen. Mayroon. Ito. Kasi gusto ko, sulitin ko na lang to eh. Minsan-minsan lang to. Number 1, okay, decide. Alam nyo na yan. Number 2, kailangan mong mag-aral. Learn the business. Kasi bago ka kumita,
kailangan mo ng pag-aralan. Okay, next. Ilang years ba, sir? Aralin mo 5 years. Huwag ka munang mag-expect nakikita ka ng 1,000,000 6 months. Tama? Kasi minsan, ang mindset ng iba, pag hindi ka kumita ng 6 months, hindi ka makakotse, umalis ka dyan. Pangit yun eh. Okay? Aralin mo 5 years. Kailangan, i-master mo ang SPP, SPT, SST, UMP. Okay, ano pa? Baliktad. Nabilisan na eh. UMP. Ano susunod? Skills training. Okay. SBO, dito kasunod. I-master mo yan dapat. Kasi walang kumita ng milyon sa santi, walang naging elite. Hindi lahat ito alam. At walang kumita ng milyon na hindi makapalang mukha. Oo, kailangan mo salita sa harap talaga. Kahit nakabulol-bulol man yan. Kasi dati, no, nagsisilita ako sa harap, nahirapan ako mag-isla ng Tagalog. Ngayon, magaling na. Dati, nag-i-English na ako mag-isla dito eh. Okay. Right, and next mga kaibigan, kailangan alam mo yung reason mo kung bakit mo gagawin ang business. Know your why. Kasi if you know your why will do the how. And my why, mga kaibigan, is my family. Ayaw ko kasing balikan o gagawin yung mga nangyari sa akin sa pamilya ko noon. Na mahirap talaga maging mahirap. Promise. Totoo, ma'am. Totoo, mami. Kaya sa mga single ngayon na wala pang asawa at buhay pa yung mga magulang ninyo, please lang, sikapin yung mag-succeed sa business sa Sante. Bakit? Mahirap po pag ikaw ay nawalan ng isang parents. Nasabihin mo, sayang ma, dapat sana na naibigay ko na sa'yo lahat ng buhay ka pa. Sana na lang. Kakanta ka na lang. Sana. Anong susunod? Nagets ninyo? Huwag niyong sabi, ano kasi nasa huli ang pagsisisi. Kaya sa mga single po, kung buhay pa ang parents niyo, please lang, kailangan mag-succeed kayo sa business. Kailangan mabigyan ninyo siya ng regalo yung mga parents niyo kung ano yung gusto para sa kanila. At kung ikaw naman ay may anak na at may asawa, ngayong gabi, tingnan mo yung mga anak mo, ano yung gusto mong buhay na ibigay sa kanila 5 years, 10 years from now. At pag ikaw ngayon ay hindi makatulog ngayong gabi, may insomnia ka. Tama yun, mother. Pag hindi ka nakatulog tonight, at naisip-isip mo ako na, tama, no? Yung pamilya ko, kailangan magtagumpay ako. Natural lang yan. Bakit? 15 years ago, mga kaibigan, nung sinabihan ako ng isang speaker na para ito sa pamilya mo, kailangan magtagumpay ka, hindi ako nakatulog ng 2 gabi. Naghahanap ako, sana kung maghanap ng 5988. Oo. At ang nangyari, mga kaibigan, nangutang ako at sumali ako. Kasi huwag kang mag-ipon. Hindi ka makaipon eh. Wala ka namang ipon, di ba? Totoo naman. Mangutang ka. Lahat ng mga malulupit na negosyante nangungutang yan para ipag-business. Yung profit, yun yung ibabayad sa utang nila. Tama? Oo. Kaya mga kaibigan, alam ko po na may mga pangarap kayo sa mga pamilya ninyo. Alam nyo, lahat, ito sasabihin ko sa inyo ngayon ha, ang magtatagumpay lang sa Sante Business may pangarap. Kaya kung wala kang pangarap ngayon, please lang mangarap ka. Tip ko yan sa inyo. Kasi kung wala kang pangarap, hindi na tayo magkikita-kita ulit next year. Kasi hindi ka na, may hiya ka na punta sa opisina eh. User ka lang ng product, iinom ka ng 10 sachet a day. Napakasaya namin yan. Kung 10 kayo sa pamilya, grabe, 100 sachet a day. Ang laki ng points ng upline mo. Nagets ninyo? Kaibigan, kung ikaw din ngayon ay nasa 60, 70 na yung edad mo, mangarap ka para sa ibang tao. Kasi pagdating ng panahon, kukunin ka ni Lord, tatanungin ka, anong ginagawa mo sa lupa? Anong sagot mo? Sunday Barley? Ang sasagot mo, Lord, ginawa ko yung mission ko. Pagtulong sa kapwa. Diba? May punto pang buhay mo. Pag may purpose, patama yun, ate, and pag darating ka pa ng 100 years old, you are blessed. Tama? Pag edad mo yung 70, meron ka pang 30 years old. Kung wala ka ng dreams, pagdating mo ng 70 years old, mamamatay ka na.
Totoo yun. Wala nang kwenta buhay mo eh. Tama? Wala na eh. Matanda na ako. Pero pag nagsante ka, masaya ka? May purpose ka? Babata ka? Ganun totoo yan. Kaya kaibigan, sa mga may edad na ngayon, know your purpose. Okay? And above all, mga kaibigan, you need to pray. Pray. Wag mong sabi, mong businesser, wag mong isama si Lord. Hindi pwede. Pag nalugi ka, mag-pray kay Lord. Bakit ako nalugi? Tama? Kailangan, pag isama mo si God, kasi I do believe na lahat ng hihingi mo sa Kanya, ibibigay niya. Oh. Amen? Amen? Oh, tapos na ako. And bago ako matapos, mga kaibigan, meron akong isang story na ibigay sa inyo. Mayroong, okay lang ba sa'yo? Okay. Akala ko, uwi na kayo eh. Mayroong dalawang mag-ama, mahirap at saka mayaman. Sabi ng mag-ama na mahirap, nag-usap sila sa isang lugar. Okay, sabi ng mag-amang mahirap, Tay, bakit tayo mahirap, Tay? Sabi ng tatay na, anak, ang lulo mo mahirap. Ang lulo sa lulong mahirap. Kaya mahirap tayo. Ito na yung destiny ito. Ito yung ibinigay ni God sa atin. Alam mo yon? Parang dinamay pa sa Panginoon, no? Okay. Doon sa kabila naman, may sa isang lugar, sabi ng isang bata, Dad, bakit tayo mayaman, Dad? Sabi ng tatay niya, anak, 15 years ago, 20 years ago, lahat po ng lupa dito, tinaniman ko po ng mga punong kahoy, mga prutas, hanggang nabili ko po lahat ng lupain dito, tayo na po ang may-ari ng 100 hectares. Yumaman tayo. Kaya tayo ay mayaman. Sabi ng anak niya, salamat, Dad, ha? Dahil mayroon kang ginawa pala 20 years ago. Anong lesson sa story? Wala! Meron. Mayroon siyang ginawa. Nag-decide siya na magtanim. Itong isa, walang ginagawa. Nagbe-blame pa sa mga ninuno niya. Sinangapan si Lord. Tama? Now, kaibigan, ang pinakamalaking lesson sa story, kaibigan, kung wala kang gagawin ngayon, 15 years from now, maghihirap ka pa din. Yung buhay mo ngayon, ganun pa din. Kung wala kang gagawin. O may pumalakpak. Palakpak kayo. Kasi mahirap pag pumalakpak ang isa, para siyang baliw eh. Kaibigan, ang sante po, ang tulong ng sante sa atin, magkaroon ng magandang kalusugan at magkaroon ng magandang business para sa pamilya natin. Ako, thankful ako, 110% dahil through this business po, lahat ng pangarap ko, paunti-unti ko na nakukuha. Tara pa ka na si Sante. And with that, hope na-inspire kayo tonight. Hindi kayo na-expired. Okay? So, thank you so much, Sante. Thank you, Sante Engage. And God bless us all. And salamat po. And thank you.